Bubusisiing mabuti ng House Quad Committee ang mga mabibigat na testimonya ni dating PCSO General Manager Royina Garma hinggil sa kampanya ng nakaraang administrasyon kontra iligal na droga. Ang isa sa mga senador na nabanggit ni Garma nanawagan ng patas na investigasyon. Si Mela Desmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, nakatakdang ipagpatuloy ng House Quad Committee sa susunod na linggo ang kanilang pagdinig. Ang pagtitiyak nga ng mga kongresista, bubusisiin pa nilang mabuti ang mga naungkat ditong revelasyon para mapanaig ang katotohanan at hustisya. Ipinauubaya na ni House Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barber sa Department of Justice kung nararapat bang gawing state witness si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma. Ito ay kasunod ng kanyang mga revelasyon ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong Biyernes, sa ikawalong pagdinig ng Quadcom, idinitalya ni Garma ang kanyang mga nalalaman sa drug war, kabilang na ang umano'y reward system para sa mga pulis na pumapatay umano ng mga drug suspect. There is a corresponding amount per level, Mr. Chair. Sa information na nakuha natin ay merong 4 na levels. Yung level 1 ay 50K para sa pusher. Kung napatay ay pusher. Kung big time pusher naman ay yun yung level 2, 100K. Tapos kung narco-cops, narco-politicians or protectors ay 300 to 500K. Tapos kapag trader, manufacturer, chemist, yung mga ninja cops, or mga financiers, yun yung level 4, 1 million yung reward kapag napatay sila. Familiar po ba iyon kay Colonel Garma? May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not familiar sa mga bracketing po. Ayon kay Barbers, ibayo pa nilang bubusisiin ang testimonya ni Garma. Bukas din ang komite para kay dating Pangulong Duterte kung nais nang humarap at ibigay ang kanyang panig. Gayon din kina Senator Bongo at Senador Bato de la Rosa na nadadawit din sa issue. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ng Quadcom ang kanilang talakayan. Kasi kami naman sa Quadcom, hindi naman ibig sabihin na pinaniniwalaan namin 100% lahat ng sinasabi. There must be a corroboration, no? Dapat either a corroboration from another witness or at least a documentary evidence that will corroborate yung testimonya o yung revelation ni Garma. Si Quadcom Co-Chair Bienvenido Abante Jr. nanawagan naman kay Garma na ibulgar na lahat ng kanyang nalalaman para maliwanagan ang lahat. Samantala, una nang inalmahan ni Senator Bongo ang naging pahayag ni Garma, lalo pat wala naman talaga umanong reward system noon. Si Senador de la Rosa pumalag din sa mga sinabi ni Garma at itinanggi rin niya ang akusasyon ng umunoy drug lord na si Kerwin Espinosa na inutos umano niyang idawit sa illegal drug trade ang ilang personalidad, kabilang na si Senadora Laila de Lima. Sa panig ng Philippine National Police, nanawagan na rin si PNP Chief Romel Marbil sa mga naging hepe ng pulisya noong ipatupad ang war on drugs na linawin ang kanilang naging partisipasyon dito. Sabi ni Marbil, siniseryoso nila ang mga nabunyag na papel ng mga pulis sa pagdinig ng Quadcom, kaya't bubusisiin din nila ito. Angelique, kanina nagkaroon din tayo ng pagkakataon na ma-Zoom interview si Representative Bienvenido Abante Jr. na co-chair nga din sa Quadcom. At parehang sinabi ni na Abante at ni Barbers na handa silang maglabas ng partial committee report para nga makatulong din sa iba pang ahensya ng pamahalaan na nag-iimbestiga ukol nga sa mga issue sa war on drugs. Kaya sa ngayon, inaabangan nga natin kung kailan magkakaroon ng partial committee report at ito nga magiging takbo ng mga susunod pang pagdinig ng Quadcom. Angelique? Yes, Mela. Sinabi ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na gawa-gawa lamang umano ang mga naging pahayag ni Garma at wala naman din umanong imbitasyon kay dating Pangulong Duterte sa pagdinig. Ano nga ba ang tugon ng Quadcom dyan? Alam naman natin na merong imbitasyon.
Angelic, ang sinasabi nga ni Congressman Robert Ace Barbers na siyang tumatayong lead chair nito nga House Quad Committee ay meron silang imbitasyon kay dating Pangulong Duterte at dahil nga next week pa yung susunod na pagdinig, inaasahan na magkakaroon sila ng follow-up tungkol dyan para nga masigurado na talaga nga natanggap nitong ang kampo ni dating Pangulong Duterte itong imbitasyon. At patungkol nga, Angelic, sa isa mo pang nasabi na umano'y gawa-gawa lang itong testimonya ni Garma, ang tinitiyak nga ng House Quad Committee, kaya nila binubusisi itong mabuti ay para nga mapanaig kung ano yung totoo. So sila, ang sinasabi naman ni Congressman Barbers ay hindi naman 100% ay talagang naniniwala na sila. Kaya nga nila binibigyan ng pagkakataon si Garma na ilahad yung kanyang nalalaman at iniimbitahan din nila yung other side, yung kampo nga ni dating Pangulong Duterte, para nga ma-weigh kung ano nga ba yung totoo at sino nga ba nagsasabi ng totoo. At yun nga yung gusto nilang mangyari. Kaya sa mga susunod na pagdinig, inaasahan natin na marami pang development na mangyayari ukol sa mga isyong ito. Angelic? Yes, and Amela, maging yung misis, yung may bahay ni Attorney Harry Roque na si Ginang Myla Roque, umaalma rin sa takbo ng Quadcom hearings. Ano naman ang masasabi dyan ng Quadcom? Angelic, kanina nga sa ating panayam kaya Congressman Barbers ay natanong din siya nung media kasi ang bahagi ng pahayag ni Mrs. Myla Roque ay sinasabi nga niya na kahit magsumite siya na magsumite umano ng dokumento ay may mga bago na namang hinihingi yung Quadcom, so hindi natatapos yung requirements para sa kanya. Kaya nga parang sinasabi nga niya kahit personal document or tingin nila ay hindi na related sa mga iniimbestigahan ng Quadcom ay hinihingi pa rin. Pero ang sinasabi nga, Angelic, nito nga nila Congressman Ace Barbers dahil parehas na, Angelic, na may arrest order ang mag-asawang sina Attorney Harry Roque at kanyang misis na si Mrs. Myla Roque, ay mas mainam na humarap nga sila para once and for all ay malinaw na itong mga isyong ikinakabit sa kanila. Partikular naman ukol sa issue ng illegal pogos. Kasi Angelic, ang sinasabi nga ng Quadcom ay pinakamainam na humarap na sila at wag na silang kumbaga ay umiwas pa dahil nga matagal nang may arrest order, matagal-tagal na may arrest order si Attorney Harry Roque rin, pero hindi pa siya humaharap dito sa pagdinig ng Quadcom. So ang panawagan nga ng ating mga chairman sa Quadcom ay mas mainam na humarap na sila at sila mag-usap-usap sa kanilang pagdinig para imbes na sa social media para nga once and for all ay mapanaig na yung katotohanan ukol sa mga isyong ito. Angelic? Alright, maraming salamat, Mela Lesmora.